Yo, shoutout kay Serses sa pagkuha sa akin bilang judge sa Ekisandos video battle. Borat versus Greater Dan. Mas binoto ko si Greater Dan kasi sa linis ng performance. Si Borat kasi minsan nag-i-starter tapos madaming dead air. Inuulit ko pa para mapakinggan ko maigi at maintindihan siya. Sa pen game halos pantay lang naman mahuhusay naman sila sumulat. Parehas naman magaling. Parehas marunong umangles, mag-wordplay, rhyme scheme, halos pantay. So mas pinili ko si Greater Dan dahil sa linis ng performance. Salamat. Palalabs nga pala, shoutout sa mga typer dyan. Yo. Yun, Prinsipe, shoutout nga pala kay Sir Serses sa pagkuha sa akin maging hurado. So, bago ko ibigay yung boto, isa-isahin muna natin to. Greater Dan versus Borat. Tangina, dikit lang yung laban na yun. Ilang beses ko pinanood. Pagdating sa performance, pantay lang sila, pareho. Para silang agresibo, para silang handa. Pagdating naman sa deliver at gigil, pantay lang din yun. Mukhang sinabayan naman ni Greater Dan si Borat. Mukhang sinabayan niya naman si Borat. Kasi alam naman natin na pagdating sa deliver at gigil, isa si Borat sa pinakamalakas. Yun, pero pagdating sa punchline, sa tumatak na linya, para sa akin kay Greater Dan yun. Daming tumatak na bago sa pandinig yung ginawa doon ni Greater Dan. Hindi ko na maisa-isa, pero yung isa sa pinakamalakas niya ay yung anim na tutumba. Silangan tutumba. Yung binanggit niya yung anim na kamyembro ni Borat doon, na kung tutusin double meaning yun, na yung 6 na silangan tutumba, tapos yung sila ang tutumba. Ang ganda nun, silangan tutumba. Tapos ang ganda ng obserbasyon na ginawa doon ni Greater, na predict niya yung sasabihin ni Borat, yung tulad ng damay ng pamilya. So para sa akin, bawas sa puntos ni Borat yun. Kasi pagdating kasi sa damayan ng pamilya, hindi na kasi bago sa akin yan Sa tagal na ng hip hop sa Pilipinas, sobrang dami ng battle. Dami ko na napapakinig na puro pandadamay ng pamilya. Alam naman natin na kasi pag alam na natin yung punta kapag damayan ng pamilya, alam na natin kung saan papunta yun babastusin, bababuyin, lalaitin. Doon ang punta nun kasi damayan na ng pamilya yun Kaya para sa akin, bawas na yung puntos na yun. At pagdating naman kay Borat, malakas din naman si Borat, agresibo, ganun pa rin yung style niya. Pero marami din naman tumatak na linya si Borat, kaso mas marami lang kaysa kay Greater. Kasi parang umunti siya sa pagse-set up ni Borat Ang haba ng setup ni Borat, tulad nun sa Mayor na yung damay nga ng pamilya, medyo mahaba yung setup na yun. Tapos yung sa live na ang punchline lang pala nun wala kang pamasahe, medyo mahaba yung setup niya doon. Tapos yung dulo hindi masyadong pang haymaker. So para sa akin, overall binigay ko yung boto ko kay Greater Dan. Sa pinakita ni Greater, ang lakas nun, at props kay Borat. Yun lang, at peace out. Yo, analyst nga pala. Shoutout sa Street Grown kay Juan Paulo, check niyo yung merch niya. Yun, shoutout din kay Sir Ses, kinuha niya ulit ako judge dito. Greater Dan versus Borat.
Ang boto ko ay kay Burat. Kasi matikas yung ano niya matikas yung delivery, consistent, although may konting slip ups, consistent yung ano niya yung diin ng delivery, yung pagbato ng verses, talagang gigil na mararamdaman mo yung gigil niya. Kay Greater Dan, malakas din naman yung mga verses niya, kaso lang yun, siguro medyo nakulangan lang din ako sa delivery niya. Yun, gahibla lang yung lamang. Burat. Parsuwa, tula, salitaan, yun lang. Ang battle ay Burat versus Greater Dan. Sobrang hirap nung laban kasi pareha sobrang lakas. Ang laki nung improvement, kasi nasusubaybayan ko tong mga to. So Greater Dan, sobrang laki nung tinalon sa performance tsaka sa pagpili ng angulo dito sa battle na to. Si Burat naman, ang galing din, hayop na yan. So, paano ba? Pinagbasihan ko na sa judging ko ay kung gaano kabigat yung bumabagsak na angle. So, ang iboboto ko dito para sa battle na to ay si Burat. Bakit? Kasi para sa akin, well, hindi naman, sobrang katiting lang talaga yung lamang. Kasi halos bakbakan talaga tong battle na to eh. Pero ang point ko lang kasi kung pagdating sa delivery or kung paano in-execute yung mga linya or kung paano siya ginawa, baga kung titingnan mo yung blueprint, mas stretch yung mga bara ni Greater Dan. Ibig sabihin, mas mahaba yung setup niya bago dumating dun sa punto. While si Burat naman, mas maiksi yung mga setup niya, then sumasapak. So yun yung dahilan ko kung bakit ko binoto si Burat. Parehas sobrang solid yung mga punchline. It was just yun, lumamang si Burat sa pagiging direct to the point. So para sa akin, mas marami siyang naibitaw na magagandang angulo kaysa kay Greater Dan. Pero wala, sobrang katiting lang yung yung lamang ni Burat. Sobrang hirap i-judge ng battle. So good luck kung sino man nanalo. Lakas, sobra. Yo, check, Terumo, Cortapluma, Greater Dan versus Burat. Sobrang ganda ng laban, sobrang dikit, kaya inisa-isa ko yung lines nila para mas mabilang ko kung ilan talaga yung pumasok. So ito, start tayo kay Burat. Intro niya, 4 bars. Sa dulo yung punchline niya doon, sino ka ba? You're done, tapos ka na. Para sa akin, wala na yung puntos kasi ilang beses na yun nagamit yung wordplay na done, tapos done do sa pangalan. Ilang beses na nagamit yun kay Greater Dan. So wala na yun. Sunod, dalawang two-liner. Binigyan ng gabay, patungo ka pahamakan. Okay, malakas. Kung nakalusot sa guard kay gabay, sa pag-forward ko, supalpal ka na. Malakas din yun. Okay din. Dalawang punch agad yun. Tapos sumunod, kung may first round badang, 4 lines to. Kung may first round badang, ikaw third round na dan. Hindi siya kalakasan kasi masyadong humaba. Kumbaga yung punchline na ikaw third round na dan, kaya siyang isiksik sa dalawang linya para mas madaling dumating. Kumbaga pag 4 bars kasi mag-e-expect ka ng mas malakas yung dulo eh. Tapos sunod, yung sa rap type live video, kahit anong gamitin na ways, di ka makakalugar. Okay yon, malakas yon. Tapos sunod ulit na 4 lines about naman sa live battle, yung okay yung punto, applicable sa kalaban kasi parang tinira niya na pang video battle lang si Dan. Ganun. Tapos pumasok pa sa dulo yung humor na
kaya di nakakapag-live kasi walang pamasahe. Yun, malakas yun, okay yun. Yung next 2 lines, about pa rin sa live. Yung ayaw sa live kasi walang pamasahe, tapos hikain yung kalabaw. Pasok pa rin kasi yun yung estilo niya talaga, yung jokes talaga. Kaya pumasok yun. Next 2 lines, about sa pandadamay. Tapos mahirap i-dodge, parang SS ni Sus. Okay din yun. Tapos ito na yung sunod-sunod na punchline na na comedy. Yung tatay nagbi-beatbox kahit may goiter. Nanay parang tarpaulin kasi kinabit ni Consilor. Okay, lakas nun. Nabuntis ni Mayor, di pinanagutan kasi tumakbo ng eleksyon. Okay siya kasi may mga double meaning na nakalagay. Tapos yung sunod naman, sa spit di makakatapat, parang may coronavirus. Hindi na yun pumasok para sa akin kasi ayun nga, syempre marami rin nakakagamit ng coronavirus na reference eh. Tapos marka parang tattoo removal session yung laban, burado. Okay lang din. Tapos next about naman sa kanta, 4 lines. Binigyan ng beat sa acapella kasi sa acapella di makasabay. Okay naman sana, so hindi na siya pumasok para sa akin kasi yung para kasing magfo-flow ka sa acapella tapos sa huli ipa-punchline mo na, kaya ka binigyan ng beat kasi di ka makakasabay. Medyo ilan na rin kasi nakagamit ng konsepto na yun eh. Hindi naman eksakto, pero ilang beses ko na narinig yung ganong konsepto na yung i-connect yung beat sa acapella. Kaya para sa akin, hindi ko na yung binilang. Tapos ayun, yung slogan line sa dulo, yung lagi niyang sinasabi. So overall, ang nabilang ko kay Kiluwa, kay Burat ay 9. Siyam na punchline yung pumasok. Tapos, okay yung round ni Kiluwa eh. Kasi may mga part na lumalaylay siya. Pero may mga part naman na sunod-sunod talaga yung punchline, kaya nahahabol niya. Nakakabawi. Tapos ito, kay Greater Than, first 2 lines, hindi siya punchline, punto lang. Yung dinadaan sa sigaw, dinadaan sa gigil yung mga lines. Okay lang, okay yung punto. Next 2 lines, kala mo lagi may kaaway, walang pake kahit nagre-reklamo kapitbahay. Okay yung humor niya doon. Next 2 lines, pagkatapos mag-spit, saksak nebulizer. Sakto lang. Hindi siya kulang sa laro, pero okay lang din yung line. Talent niya magalit kahit inaatake ng high blood. Ang ganda nun, solid humor din yun. Tapos sunod, sa may hika, ako hahabol. Yung parang sabi niya dito, yung kung naghahabol ka ng hininga, ako hininga ang habol ko. Kumbaga ibig sabihin nun, lalagutan ng hininga, papatayin, ganun. Maganda yun, malakas din yun. Sunod yung mahilig mandamay, puro kabastusan, di kasi napapanood ng pamilya. Ito kasi, hindi siya pasok para sa akin. Kasi kung si Kiluwa yung kalaban mo, hindi na effective sa kanya yung isusumbat mong angulo na ganun eh, na, di ba ganito ka, di ba mahilig ka mandamay, ganun. Hindi na siya effective para kay Kiluwa kasi given na yun eh. Doon na siya nakilala sa ganung style, which is napapanindigan naman niya ng ayos, napapanindigan niya ng malakas. So parang di na effective yung ganung angle sa kanya na isusumbat mo pa yung style niya. So para sa akin di pumasok. Tapos yung sunod, kabataan pa lang pero di maka-thanks God. 4 lines din yun. Kumbaga, tulad nung sinabi ko kay Burat kanina, doon sa 4-bar setup niya, humaba rin to masyado, tapos di kalakasan yung punchline. Kumbaga, kasya din siya sa 2 lines eh. Pag gagawa ka kasi ng 4 bars, dapat sigurado ka na sobrang lakas ng dulo para sulit yung 4 na linya. Diba? Tapos next 2 lines, kalkal sa FB, yung 2016 pa na post, ngayon lang na like, okay siya. Preparasyon sa battle, magdamag nag-scroll, okay din yung punto. Tapos yung sunod, tila naligo sa party, basa na yung gimmick. Wala na rin tong puntos kasi marami nang gumamit ng ganong konsepto, yung double meaning, wordplay na basa sa kabasa. So yun, hindi na yun counted. Next, yung pulube, tapos merong Villa kasi yung apelyido Villaluz. Solid yun. Kumbaga, parang sa pag-aari, di makakapasok. Malakas yun. Villa.
Next, 4 bars, burat mula sa ulo. Ayun, tulad nung kanina, nasayang kasi ang tagal dumating nung sapak. Kasya din siya sa dalawang lines, yung ganong simple na punchline, kaya hindi siya pumasok. Ito, yung sunod naman, yung tulong-tulong sa pagko-construct, mga tools, parang si Handy Manny. Ang lakas nung reference na yon. Actually, hindi ko siya alam, sinearch ko lang siya. Tapos nung sinearch ko siya, nakita ko para siyang cartoons si Handy Manny. Tapos yung mga tools niya, parang nagsasalita din yung mga tools niya. So, yun yung wordplay doon, yung tools, Handy Manny. Kaya ang lakas nun para sa akin. Next, kung di umubra yung manok, yung sisiw pa kaya, okay din yun. Tapos yung 4 bars ulit na per line niya, may yung sunod na yung sa tawag dito, yung real jokes, hit stroke na scheme niya, okay siya sana kasi per line sana may punto, kaso hindi siya ganun ka-effective kasi nasiksik sa self-proclaim yung 4 na linya. Parang pag ako nag-real jokes, yung mainit na parang heat stroke, yung buto ko, beanstalk, tapos kung soldic ka, ang pamilya ko, wind smoke, parang puro self-proc parang hindi rumekta kay Borat, kaya nasayang din, hindi siya pumasok. Sunod, triangle magkakampiyon kasi sa slot, gahaman, okay yung punto. Tapos kinonect dun sa sunod na 4, yung sa norte, taga norte si Dan, tumulong ka pangkat, itutumba sa 6 silangan, babagsak. Ang ganda nung pagkaka-construct nun, ganda nung setup, kasi 6-6 sa double meaning sa wordplay. Itutumba sa 6, yung kasi nagbanggit siya ng 6 na pangalan ng triangulo, sa 6, 6, sa silangang babagsak, okay yun. Tapos sunod, sinabi niya, Norte Hilaga Silangan para malaman yung tamang direksyon. Tapos kinonect ulit sa susunod na 4 bars, yung parang sinasabi niya magbago na si Kilua, ganun. Hindi rin siya umepek kasi na-stretch ulit masyado. Kaya ulit siya ng 2 lines pero nasiksik sa 4, na-stretch dun sa 4 na linya. Humaba yung, although may punto, pero humaba yung pagkakaset. Tapos yung punchline lang niya na kung wala si Manok, mabuting tao ka naman, hindi siya kalakasan. Tapos, ayun, next 2 lines, tag dito, yung, parang ito, sinabi na niya na, yung mga sinasabi niyang punto, sabi niya na kung hindi mo na gets, patunay lang na greater than ay logical. Lakas din nun, ang solid nun, yung greater than logical. Kung di mo na-gets yung mga sinasabi ko, patunay greater than logical. Okay yun. Overall, ang haba na nung judging ko, 10 minutes na, mas mahaba pa sa laban. Pero overall, ang pumasok na linya ni Dan, ni greater than para sa akin ay 10. So, kay Kilua, 9 points, kay greater than 10 points. Sobrang dikit ng laban, pero ang boto ko dito ay para kay greater than. Ang ganda ng laban, kahit sino panalo dito depende na lang sa panlasa ng husga. Kumbaga, ang naging turning point na lang dito ni greater than kasi doon sa unang part nung verse niya, sinabayan niya yung style ni Kilua. Nakipagsabayan siya ng jokes na meron namang ilang pumasok, kaya naging effective, nakakuha siya ng puntos doon. Tapos doon sa pagitna hanggang sa dulo, doon na pumasok yung punto, punchline. Kaya paganda ng palakas yung verse niya. Tapos ayun, yun na lang kasi 11 minutes na. Boto greater than, sobrang dikit lang ng laban. Panalo to parehas kung tutuusin. Depende lang talaga sa husga. So, yun, greater than, peace out. 11 minutes, 30 seconds.